Magandang hapon po. Sinalakay ng Bureau of Customs ang ilan pang imbaka ng mga umano'y ipinuslit na bigas. Sunod-sunod ang mga raid kontra smuggling pero puna ng isang senador. Bakit walang nakakasuhan? Nakatutok si Jonathan Andal. Nabisto sa dalawang bodegang magkasunod na sinalakay ng Bureau of Customs nitong Huwebes sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite ang mga umano'y smuggled na bigas galing China, Vietnam at Thailand na 40 milyong piso ang kabuang halaga. Ang bentahan daw nito 1,320 pesos sa kada kalahating kaban o mahigit 52 pesos per kilo, lagpas sa 41 pesos na regular milled at 45 pesos na well milled na price cap ng Agriculture Department. Ipinasara ang bodegang hindi pinangalanan ng customs pero sa press release ng ahensya, dumepensa raw ang may-ari na hindi sila rice importer kundi trader lang. Pinagsusumite sila ngayon ng proof of payment ng duties at taxes ng kanilang supplier o importer sa loob ng 15 araw. Sa Zamboanga City naman, kumpiskado ang nadiskubring mahigit 40,000 sako ng smuggled din umanong bigas na 42 milyong piso ang halaga. Sabi ng customs, nagpakita ng import permit at proof of payment ang may-ari ng bodega. Pero ang nakadeklarang laman ng mga sako, 15% broken na white rice. Gayong ang nadiskubre ay mas magandang klase na jasmine fragrant rice. Wala rin daw silang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant and Industry. Yung investigation po para sa criminal prosecution, pending pa po yun. We submitted the record sa Manila. Sila po yung in charge for filing of criminal cases. Ang recommendation po, although subject sa approval ni Commissioner and Secretary of Finance, i-donate po yata sa government program. I don't know po kung kadiwang or sa DSWD. Si Senator Cheese Escudero kinestyon kung bakit wala pa raw nakakasuhan sa sunod-sunod na raid sa mga bodega ng umano'y smuggled na bigas. Dapat daw magsampa na agad ng kaso para mapakita ng Administrasyong Marcos na seryoso talaga ito sa kampanya kontra rice cartel. Hiningan na namin ng komento rito ang customs pero wala pa silang tugon. Sa ilalim ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016, itinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling ng bigas na mahigit 10 milyong piso ang halaga. May parusa itong kulong ng habang buhay at multang doble sa presyo ng produktong ipinusulit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng issue sa mahal na bigas, isinusulong ng Bureau of Plant Industry na tamnan ang mga nakatenggang lupa ng gobyerno. Sabi ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban sa panayam ng Super Radio DZBB, may mga natukoy na silang lugar na maaaring magamit sa pagsasaka. Tukol naman sa pag-aalis sa rice price cap dahil nagsimula ng anihan ayon kay Panganiban, ipauubayan na nila ito sa National Price Coordinating Council. Asahan daw ang hanggang 1.5 million metric tons ng bigas na maaani ngayong buwan. Sa presyohan naman ng ibang produktong agrikultura gaya ng sili, kamatis, sibuyas at bawang, sabi ni Panganiban malaki ang epekto ng nagbabagong klima sa presyo nito. Posibleng ginagawa raw na pandekorasyon o alahas ang mga coral na galing sa nakakalbunang Roswell o Iroquois Reef, ayon sa isang eksperto. Pero hanggang ngayon inaalam pa rin ng gobyerno kung sino ang pwedeng managot para rito. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang halos nakakalbunang mga bahura ang tumambad sa divers ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pagsisid sa Roswell o Iroquois Reef. Ang bahaging yon dating tinambayan ng mga Chinese military militia vessel. Paniwala ng isang maritime law expert, walang iba kundi ang China ang nasa likod ng pagkawala ng corals doon. China lang ang alam natin na gumagawa, kinukuha talaga, hinuhukay at sa balutan ang bahura. Lahat po yan ginagamit nilang material panggawa ng dekorasyon. Yung mga coral, ginagawa nilang mga jewelry. Iniimbisigahan pa rin ng mga otoridad kung anong nangyari at kung sinong sumira sa mga bahura. Hindi naman na maaaring pag-alis nila, nagkaroon ng malakas na bagyo tapos nawasak yung mga coral reef. Hindi naman siguro dali-daling masisira itong mga ito, Colonel. Hindi naman siguro at hindi rin siguro posible na sunuran sila sa mga pag-alis ng mga China vessels. Tinanong ng DZBB-AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar kung matukoy kung sino ang nakasira ng bahura, pagbabayarin ba sila?
Noong 2013, nasira ang bahagi ng World UNESCO Heritage Site na Tubataha Reef nang sumadsad doon ang USS Guardian. At pinagbayad ng gobyerno ng Pilipinas ang Amerika para sa pinsala ng higit 87 million pesos. Siguro nasa mandato na yan ng ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Department of Agriculture at Department of Environment and Natural Resources kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Matapos maaresto ang 6 na suspect sa pagkawala ng ilang sabungero na sa mga pamilya, na makapulong muli si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Panawagan din nila sa mga naaresto, sabihin na kung nasaan ang mga nawawala. Nakatutok si Salima Refran. Sana makonsensya naman kayo. Maraming pamilya ang nasaktan, maraming pamilya ang umiyak ngayon. Aminin niyo kung anong totoo. Gustong makaharap ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang mga naarestong akusado sa case number 1 ng missing sabungeros. Importante ang pagkakaarestong ito, lalo't ang isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan, suspect din sa pagkawala ni Michael Bautista sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021. Si Bautista ang nakunan pa ng cellphone video na nakaposas habang binibitbit ng 2 lalaki. Isa raw sa mga ito si Patidongan. Ituro nyo kung wala na sila o buhay pa, at least ituro nyo sa amin kung saan silang lugar para magkaroon po kami lahat ng peace of mind. Ang reklamong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ni Bautista, ibinalik ng National Prosecution Service sa PNP-CIDG para kumala pa ng mas maraming ebidensya. Nais ngayon ng mga pamilya ng mga nawawala na makapulong muli si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nangangamba sila, lalo't nagsiatrasa na sa kaso ang mga kaanak ng 6 na sabungerong nawala sa Manila Arena noong January 2022, kung saan akusado ang mga naaresto. Sana po ipagpatuloy pa rin yung pag-iimbestiga kahit na po inatras na ng kabilang grupo yung nila. Sa 34 na kaso ng nawawalang sabungero, 26 ang hindi pa nakakapaghain ng kahit na anong reklamo. Nasa CIDG Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang 6 na akusado. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Justice at PNP. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Na on the spot sa sorpresang drug test ang matataas na opisyal ng PNP sa Camp Crame. Nauna si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa biglaang drug test sa kanilang command conference noong Biyernes. Ayon sa PNP, nagnegatibo ang lahat ng opisyal na tinest. Sabi ni Acorda, ipinakikita ng surprise drug test na determinado ang pulisya na linisin ang kanilang hanay at labanan ang iligal na droga. Magbabalik tambalan ng 2 of the best and brightest stars ng showbiz na sina Dennis Trillo at Bea Alonzo sa upcoming drama ng GMA Network at View Philippines na Love Before Sunrise. Ang yellow carpet at cinema premiere viewing nito sa Chika ni Katatibayan. Iba't ibang feels daw ang mararamdaman sa Love Before Sunrise mula sa on-cam chemistry ni Dennis Trillo at Bea Alonzo hanggang sa drama scenes. Sa yellow carpet at cinema premiere viewing ng Love Before Sunrise, ikinuwento ng dalawa ang kanilang working relationship sa kanilang reunion project after 20 years. Si Dennis na starstruck pa raw kay Bea sa kanilang first taping day. Paghahandaan ko pagka keksena ko si Bea. And syempre, respetado ko siya. Alam ko yung mga nagawa niyang pelikula, alam ko yung mga awards na natanggap niya. Sobrang mabait na leading man. He's really a gentleman. He's really professional. Never siyang na-late. Naroon din sila GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonable, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, at View Philippines Deputy Country Manager Vinci Siquia. Bukod sa maganda ang storyline, maganda rin ang blend at performance ng cast members. Ito nga yung laging tinatanong, di ba? What if? Yun lang. Yung teaser na yan. What if? Meron ka bang what if? Iiyak kayo, pero may mga light moments din. Ang cute nung mga kilig moments ni Bea at saka ni Dennis. You will feel the chemistry between Dennis and Bea.
Natanong din namin si Denny sa kanyang funny TikToks kung saan lumalabas ang kanyang kulit side. Tignan mo ako! Masarap yung pakiramdam, makapagpasaya ng tao, makapag-share ng something. Paminsan-minsan, Gusto kong magpaturo, ayaw kong turuan ni Dennis eh. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Susunod, magpinsan sa Davao City. Patay ng madisgrasya at maipit sa kanal. At K-pop group na 80s nagpakilig sa kanilang concert. Tutok lang sa 24 Oras Weekend.